Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo ay increase your efforts if you want to achieve your goals. Ayan. So, hindi po pwede kasi naiisipin lang natin, 'di ba? Na gusto kong ma-achieve ang ganitong bagay, gusto kong marating ang ganitong bagay, tapos wala naman tayong action na ginagawa. Or po pwedeng meron naman tayong ginagawang action pero hindi enough. You know, yung parang just for the sake of may gawin tayo, yun lang. 'Di ba? Kailangan natin na masipagan pa natin. Magtiyaga pa tayo, magsipag pa tayo, mag-take pa kayo ng mag-spend pa kayo ng mas maraming effort pa, no, para sa bagay na yan, para talagang masiguro ninyo na mararating ninyo yung tagumpay. We have dark woman dealing sa relationship with a woman with dark complexion or hair. Ayan. So, this could be anyone sa buhay ninyo, si dark woman. Maaaring asawa ninyo to, pwedeng jowa ninyo, girlfriend ninyo, no? Pwedeng nanay ninyo, auntie ninyo, boss ninyo. So, this could be anyone, si dark woman. But, yun nga, maaaring meron kayong mga importanteng conversation with this person sa ngayon, no? Maybe you are going to deal with this person at this time. So, what else? We have moon changes in your life. Kaya may mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo sa ngayon. At ang mga pagbabagong ito could be related, no? Sa trabaho, could be related sa pamilya, could be related sa relationships ninyo, yung ganon. Okay? So, what else? We have shark, take care or there will be a loss of material wealth. So, mag-iingat kayo pagdating sa inyong kaperahan, sa pagmamanage ng inyong pera, sa paggastos ng inyong pera. So, mag-iingat po kayo. Or pag-ingatan ninyo, no? Make sure na sumusunod kayo sa budget plan ninyo. Make sure na monitor din ninyo, no? Yung mga savings ninyo, investments ninyo, yung mga ganon ba? Para nang sa gayon, wala kayong dapat na ipag-alala, no? Wala kayong dapat na ikatakot, alright? So, what else? We have mice, discord among friends or family. Ayan, so baka mayroon ditong pag-aaway between you and friends or between you and other family members. May hindi kayo pagkakaintindihan. So, pwedeng related yan sa kayamanan. Diba? Kung sa pamilya to, baka related sa kayamanan, related sa mana, related sa pera, no, ng pamilya. So, pwedeng ganon ang pinag-aawayan dito ng iba sa inyo. So, tingnan natin kung ano pa ang kaganapan. And before that, maraming salamat for being here. Thank you for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And there is a join button po sa baba ng video. Kung interested po kayo na mag-member, paki-click nyo lang po yung join button na yun. Okay? Thank you. So, we have a refresher outlook. Okay? Cleanse your mind with a breath of fresh air. Ayan. So, siguro, nai-stress na kayo ng bongga-bongga, no? At baka mukha na kayong haggard, no? Baka talagang nakikita na sa inyong physical appearance yung stress na nararamdaman ninyo. Kaya, refresher outlook. Okay? Mas magandang mag-relax muna kayo, mag-spend time muna kayo ng kahit saglit lang, you know, para sa sarili ninyo, mag-me time, no? Maybe this is the time that you need to replenish yourself, rejuvenate and recuperate, kasi baka kung pagod na ang isip ninyo, pagod na ang damdamin ninyo, yung katawan ninyo, 'di ba? Talagang mahahagard kayo, 'di ba, Taurus? Kaya ka muna, kalma. Okay, kalmahin mo muna ang inyong sarili para mas maging maayos ang inyong itsura at ang inyong pakiramdam. Diba? Kasi kapag stressed out kayo, tapos continuously nagtatrabaho kayo or continuously nagfo-focus kayo doon sa kung ano man ang nagdadala ng stress sa inyo, ay naku, mas lalong mahahagard ka, mas lalong gugulo yung isip mo, 'di ba? Kaya kapag gano'n na alam mong nai-stress ka na, magpahinga ka muna, atras ka muna ng kahit saglit lang para lang na replenish ka ng lost energy mo. 'Di ba? Kasi hindi ka makakapag-isip ng mas maayos if
lalong nagpa-pile up, lalong dumadami yung stress mo sa katawan, 'di ba? Kaya may time para umatras, may time para humarap, 'di ba? So ngayon, ano ka muna, atras ka muna. Huminga ka muna, take a breather, okay? Then get back to it kapag handa ka na. At maganda ng inyong pakiramdam. Sabi dito, face challenges head on. Ayun, face challenges head on, pero kailangan mo munang kalmahin ang sarili mo. Kasi, papaano mo ito mapagdedesisyonan maayos? Paano ka makakapag-isip maayos ng solusyon dito sa mga challenging situations na to kung sobra na kayong patong-patong ng stress na nararamdaman ninyo. So, hindi rin kayo makakapag-isip ng maayos. Hindi mo rin mapapagdesisyonan ang mabuting gagawin dito. 'Di ba? Kung gulong-gulo na ang isip mo. Kaya, kailangan mo muna na magpahinga. Okay? Relax yourself muna. Relax your mind and your body. Okay? And then get back to it. Face your challenges head on. Okay? Cultivate resilience and strength within. Lakasan mo lang ang inyong loob. Tatagan mo ang inyong loob. Tibayan ang inyong kalooban. Kasi always remember na walang problema na walang solusyon. Lahat ng problema na binibigay sa atin, kaya natin yon, kaya ninyo yon, at masusolusyonan ninyo yon. Pero yun nga, kailangan na kalmado din kayo, malinaw ang inyong isipan, kasi kung gulong-gulo ka, 'di ba? You can't expect a good outcome diyan. 'Di ba? Hindi ka makakapag-isip ng maayos diyan kung gulong-gulo ang isip mo. Kaya kailangan mo talaga na i-clear muna ang inyong isipan so that you'll be able to have that clarity of thought at mas magiging epektibo ang pag-iisip mo ng kung anong desisyon ang dapat gawin. Invite love and beauty. Ayan, kasi when there is love, good things, kusang pumapasok. When there is love, kusang lalapit sa iyo yung mga magagandang pangyayari, magagandang experiences, magagandang bagay, 'di ba? Positive energy. Love is a very positive energy. Kaya when you are projecting love, kung pag-ibig, pagmamahal yung ipo-project ninyo, makakaasa ka na your heart will be filled with compassion and grace. And kapag gano'n ang nararamdaman ninyo, mag-a-attract ka ng mga magagandang bagay, sitwasyon or pangyayari sa buhay ninyo. Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.